Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-members. Ating pag-usapan today ang tungkol doon sa ating live last time, no? Na mayroong 8,000 pesos cash incentives, door-to-door ang pamamahagi ng, sa mga senior citizens at plus 1,000 na increase sa SSS. Totoo ba ito? Ating tunghayan ang video na interview sa isang congressman. Okay? Alright, now if bago ka pa lang sa ating channel, pakisuyong i-subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Okay? Tanungin ko lang po kayo ng assessment nyo, ano pong masasabi nyo doon sa binibigay na tulong ng ating gobyerno o yung pag-alalay ng ating gobyerno sa mga senior citizens? Ang masasabi ko lang po dyan, una, ako po ay nasisihan dahil ang mga senior citizen ay kasalukuyang tumatanggap ng mga biyaya na nanggagaling sa pamahalaan. Yung pong tinatawag nating social pension para sa mga 3,700,000 na indigent senior. Welcome to the future of wellness, where the iTerracare device brings together 3 groundbreaking technologies for optimal health. First, we have the terahertz frequency. This extraordinary tech resonates with our cells. It breathes life into healthy and dormant cells, while eliminating unhealthy cells. Next, the quantum technology. Imagine a source of energy that not only energizes our cells, but also balances our bodily systems. It strengthens the body, produces healing energy, and reaches deeper into our vital organs. Finally, the optical quartz crystal. It doesn't just amplify the energy generated by the iTerracare device, it supercharges it. Simulating 1/40th of the sun's energy, it bolsters auric fields in the body. With iTerracare, you're not just getting a device, you're investing in a healthier future, putting the power of wellness in your hands. Subalit nung makita ko po, ang pagpila ng nakakatanda ng ating bansa ay marami po ang nahihilo sapagkat napakainit po, mahigit 40 degrees ang init ng araw. Kaya nga po, ang dami pong namamatay. Ano po, nagko-collapse po sila na heat stroke. Lubos po akong nalungkot sapagkat bakit pa ako pinapipila ang senior citizen? Kinakailangan yan, i-deliver na lang ng door-to-door ang mga biyaya na ibinibigay ng ating pamahalaan. Kaya nga po, sumulat ako sa ating Pangulo at mamaya po, baka po ako mag-privilege speech dito sa Kongreso na kinakailangan baguhin yung pamimigay ng tulong sa senior citizen. Sa aking pong paglabas-labas araw-araw sa bawat barangay dito sa Metro Manila, nakita ko po mukhang mali ang ginagawa nila sa senior citizen. Pinapipila po nila. Ngayon, kahapon po, nakita ko po yung pila nung kami mag-umpisa ng sesyon nung ako'y pumasok dito ng umaga sa Kongreso hanggang sa pag-uwi ko, ang pila po meron pong 3 kilometro. Samantalang, binilang ko ang senior, hindi ko pa nga natapos, mahigit 100 na senior ang nakapila. Sabi ko, bakit kayo pinapipila? Dapat yan, ihahatid na lang ng door-to-door. Kung yung mga barangay captains binibigyan ng biyaya at tulong ang mga senior citizen, sa bahay-bahay, nilalagay po nila sa silya ang bigas at mga dilata na tulong nila. Bakit po hindi na doon isabay ang mga pagbibigay ng cash incentive ng mga senior citizen at papipilahin pa? Na ang nangyayari ngayon, inihimatay, namamatay. At napakarami po dito po sa opisina ko sa Kongreso at takot-takot na reklamo. Yung pong mga iba na tiwali na nagpapapila, pumuporsyento pa sa mga senior citizen. Kaya nga po, ang hiling ko dyan, yung pagsulat ko sa ating Pangulo noong makalawa, na baguhin po ang sistema ng senior citizen para tumanggap ng social pension. Isama po doon sa tulong sapagkat ang nakakaalam po ng bilang ng senior citizen doon po sa aming database, yung pong mga presidente ko sa bawat barangay,
sa buong Pilipinas. Tayo po ay mayroong 42,045 barangays. Meron po tayo na 6,950,000 na tauhan ng mga barangay captains. Ipinagtiwala po nila sa LGUs ang pondo ng mga lahat ng kinakailangan. Bakit hindi nila ibukod ng Okay, Congressman, sorry, tanong ko lang po, kasi short lang po yung ating ano pa ho yung gusto nyong ibang proposal, no? Ito binanggit nyo na mag-door-to-door. Ano po ba ngayon ang assistance na entitled ang mga senior citizens? Yung sa DSWD and then yung, para lang po sa information ng mga nakikinig sa atin. For information po ng lahat, ang assistant po ng tinatanggap na senior citizen, una po, yung tulong ng mga barangay captains. House to house po sila na binibigyan, hindi lang senior citizen, kundi lahat ng po na residente sa bawat barangay. Pangalawa po, yung kanilang social pension. Kasalukuyan pong pinamimigayan at hiniling ko po at makapag-advance sila ng 6 na buwan, total of 6,000 bawat isang senior citizens. Ano po, pag Metro Manila 8,000, pag sa probinsya po 5,000. Ngayon po, yan po, mabilis na dapat ipamigay. Ngayon po hindi pa sila tapos, matatapos na. Kung ito po susundin yung aking panawagan, sapagkat ang problema po ng senior, ang nakakaalam po yung grupo namin, hindi yung kung sino-sino pa, dapat po kinonsulta kami na dapat po ay gawin nila na door-to-door, dali sa pintuan ng mga barangay, gawing accountable. At ang humawak ng pera, yung pong tresurero ng barangay. Huwag po yung LGU, sapagkat ang bawat mayor po, yung FWD, yung Office of the Mayor, 20 lang po ang tauhan niya. Yung pong barangay, 6,950,000. Okay. Congressman, paano po yung mga... Congressman, tanong ko na lang po, kasi may mga questions po dito si Chris Emaas. Ang tinatanong niya, paano daw po yung mga retired? Covered niyo po ba yung mga retired na senior citizens? Ano pong pagkakaalam niyo na ayuda na pwede sa kanila? Okay, ito po, yung po mga retired, yung mga membro ng SSS at SIS, pinapakiusap ko rin po na ibigay na rin yung dagdag na 1,000. Nakalimutan din po yan. Kaya nga po, kasama po sa sulat ko sa ating Pangulo, lahat po na yan, yung problema ng mga senior citizen, kahit po retired, isinasama po natin yan na silang lahat mabiyayaan. Kasi nga po, pinaghirapan nila yung pensyon, dagdagan sila. Kasi nga po, SSS, 2,000 lang pensyon, dagdagan po yan. Kung 2,000 pensyon, taga Metro Manila, dagdagan ng 6,000 para pumantin naman na 8,000 kahit ano po, yung mga pensyon, 5,000, bigyan po yun. Okay, ganito na lang po. Marami po kasing mga concerns yung iba nating kababayan. Katulad dito si Carmen Ferrer, sabi niya nawala daw sa listahan yung 68-year-old pensioner na wala daw sa listahan ng DSWD. Hindi niya daw alam po ano nangyari. Just in case may mga ganito pong problema, Congressman, saan po sila pwedeng tumawag at kung gusto nilang lumapit sa inyong grupo, sa inyong party list? Tumawag lang po sa amin na magpa-email lang po rito sa Kongreso. Ano po? At pagkatapos pa-action na natin yan, hindi po pwedeng mawala yung dati nang tumatanggap. Yan po ang sinasabi ng ating Pangulo, napaparusahan nila. Sino ngayon ang tumatanggap yan? Ano po? Bakit nila tinanggal ang nakakaawang senior citizen na dati nang tumatanggap? At yun po, sigurado ko po, tatanggap po uli yan sapagkat minala sa listahan. Huwag na po natin kakong politikahin ngayon. Pagsama-sama tayo, kay kalaban, kay kakampi sa politika, kalimutan na po natin, alalahanan natin yung bayan ng yung ating bansa. Okay, so naliwanagan tayo, no? Doon sa interview ng ating gagawa ng batas, no? Sa Kongreso, sa Senado, at nalinawan din tayo tungkol doon sa 1,000 na increase. Kasi ang dami-dami na talaga nagreklamo dito. Sabi increase, tas ngayon wala pa, di ba? Alright. Now, if you still have katanungan po, pakisuyong i-comment yan sa ating comment section. Alright? Have a wonderful day and stay safe, everyone. Bikay may iniinda kang sakit na gusto mo ng agarang lunas. Tigil na po muna sa kakainom ng mga tableta at baka time mo ay masira. Blower na panlunas nasa Pilipinas na. Kung iyong mamasdan, mistulang blower lamang ng buhok pero lingid sa kaalaman ng marami, mayroon itong terahertz frequency, quantum technology at optical quartz light technology na kayang pumuksa ng anumang uri ng sakit sa iyong katawan. Ang radiant energy na ibinubuga ng iTerra Care Therapy Device ay kayang tumagos sa iyong balat,
internal organs maging sa iyong mga buto. Nasa may lalim ito na 20 hanggang 30 sentimetro upang ayusin ang mga baradong ugat at mapaganda ang daloy ng dugo sa katawan. Good morning po. My name is Ernie Tayag. I'm from Davao City, originally from Bataan. Ang aking health concern po or health problem ay meron po akong prostate enlargement. Ang una pong nangyari sa akin at the age of 41, doon ko na lamang meron ng prostate enlargement kasi po bigla pong sumakit yung aking tiyan tsaka likod na yung pain po is mas gusto ko pang mamatay. So, nagpa-check up po ako. Ngayon po I'm 53. So dumating po ako sa point na umiihi na po ako ng dugo. Yung solid na dugo po. Pag umihi po ako, hindi po siya malaglag not unless pindutin ko po yung dulo para malaglag po yung dugo. Ganun po ka-solid yung iniihi ko. So dumating na din po ako sa point na sa kakainom ko ng gamot, sobrang sakit na po ng aking tiyan. At nagpo-produce po ng maraming sipon. Kaya sabi ko, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, paano ba ako gagaling nang hindi na iinom ng gamot? Kasi pagod na po ako uminom ng gamot at masakit na po talaga ang aking katawan. So, nakita ko po ang Eteracare sa isang group chat na may mga prostate po. So, tinandaan ko lang po yung Eteracare. Tapos ni-research ko na, then nakita po namin. Magaganda po lahat ng testimonies, kaya po ginawan po namin ng paraan, especially ng aking asawa, na magkaroon kami. Nag-therapy po kami for 3 weeks. Yung 3 weeks po na yon, 10 minutes po dito sa may aking anus, sa may puson 10 minutes, then sa may likod 10 minutes. In 3 weeks time po, at the same time, inom ako ng energized water. Hindi po talaga ako nagpapawala niyan. And in 3 weeks time, awa po ng Diyos. At awa po ng Diyos. At awa po ng Diyos talaga sa akin. Hindi na po ako umiihi ng dugo. Clear na po yung ihi ko. At lubos ko pong pinagpapasalamat talaga sa Diyos, kay Lord, kay God na sinagot niya aking dalangin. Marami nga po nagtatanong kung sino nag-repair or sino nag-introduce ng Eteracare. Isa lang po ang sagot ko. Si Lord, dahil hiniling ko na pagalingin niya ako nang hindi na ako iinom ng gamot. Kaya matagal na po ako hindi umiinom ng gamot at nagbo-blow lang po ako regularly at pag-inom ng energized water. Kaya sana po makatulong din po sa tulad ng case na meron ako. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po ang lahat. Thank you po.